Nagtatanong lang naman ako, nasa iyo naman yun kung gusto mo. Ang sarap ng ungol mo kapag biglang tinakpan ni Sarah ang bibig ni Zephyr kasama ang butas ng ilong. Manahimik ka ng hayop ka. Napakabastos talaga ng bunganga mo kahit kailan. Sa kanya ito inuga. Parang inaalog ang buong utak ng lalaki. Pinilit alisin ni Zephyr ang kanyang kamay na tumatakip sa bibig nito. Saka huminga ng sunod-sunod. Sarah, ano ka ba? Papatayin mo ba ako? Hapong-hapong pakiramdam ng lalaki. Habol-habol ang paghinga. Kapag nagpatuloy ka sa kamanyakan mo, malamang tapusin na kita. Inis na sagot niya dito. Maari ba, tigil-tigilan mo na ako ng mga kalokohan mong yan? Akala mo naman napakasarap mo. Sa kanya ito tinignan ng sobrang talim. Ngumisi si Zephyr sa kanya matapos makabawi. Bakit, hindi ba? Hindi ka ba nag-enjoy kapag niroromansa kita? Gusto mo bang iparinig ko sa'yo kung paano sabihin, sige pa, oh. Sa kabahagyatong umungol, muli niyang tinakpan ang bibig at ilong nito. Dahil sa inis, hindi na talaga nagtatanda ang lalaking ito. Muli na naman itong inalis ang kanyang kamay at namumula ang mga mata habang hinahabol nitong hininga sa hangin. Zephyr, isa pa talaga, lalayasan na kita, pananakot niya sa lalaki. Naiinis na ako sa kalokohan mo ha. Bakit hindi ka gumanyan kapag may ibang tao? Bakit gusto mo ba? Hamon nito sa kanya. Siya ang natigilan. Hindi tama yung sinabi niyang yon. Baka nga mamaya gawin nito yon. Kinabahan siya. Hindi pala. Manahimik ka na lang, please. Nairita niyang sabi dito. Namumula na naman siya. Muling napangisi si Zephyr na makitang namumula niyang muka. Lalo pa itong ginanahang asarin siya. Bakit namumula ang asawa ko? Na-imagine mo ba kung anong gagawin ko sa'yo? Tumigil ka. Tinulak niya ito ng tangkasyang hawakan. May isang grupo muli ng kabataan na dumaan habang nakabike at nahangin na si Sarah. Bago pa siya matumba, agad niyang sinigaw ang pangalan ng lalaki. Zephyr, nandito lang ako, mahal ko. Niyakap siya ng lalaki hanggang maubos ang kabataang nakasakay sa bisikleta. Natatakot siya ng husto at bahagyang lumayo kay Zephyr at naglakad patungo sa bench. Hindi na ba tayo maglalakad? Tanong nito sa kanya. Ikaw na lang, ayoko na. Tanggi niya saka siya naupo sa bench na naroroon. Hindi niya alam kung anong oras babalik si Nadorina kaya mas pinili na lang niya na maupo. Matagal-tagal na naman silang naglalakad. Sumunod si Zephyr sa kanya. Daladalang isang tubig at inabot sa kanya. Uminom ka na muna. Tinanggap niya yun at napatingin sa paligid. May mga nagtitinda ng mga pagkain at merienda. Magandang lugar na yun. Malamig ang hangin na sumasampal sa kanyang katawan. Ramdam niyang sarap noon na nanunood sa kanyang kalamnan. Ang kanyang buhok ay hinahangin din. Sa kanya inangat sa kabilang side ang kanyang mga mata. Oo nga, may mga bahayan sa parting iyon ng trail. Malamang marami nagpapahinga at nagbabakasyon sa lugar na yon dahil sa sarap ng hangin at ganda ng kapaligiran. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Zephyr sa kanya. Wala naman, ang ganda pala dito. Malambing ang kanyang tono. Halatang masaya siya ng mga oras na yon. Hinawakan siya ni Zephyr sa kamay. Dadaling kita sa isang lugar. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Saan? Tanong niya dito. Malalaman mo kapag nandun na tayo. Wika nito. Hinawakan siya nito patungo sa isang hotel na medyo nasa mataas na lugar. Nakipag-usap si Zephyr sa mga receptionist. Tumango ang receptionist at dinala sila sa elevator na may ngiti sa lobby. Pagdating nila sa ika-6 na palapag, nakita ni Sarah na isang sweet ito at agad na nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha. Zephyr, tanga ka talaga. Bakit mo naman ako dinala sa ganitong klase ng lugar? Akala niya magpapalipas lang sila ng oras at magmumuni-muni. Yun pala kalandian pa rin ang naiisip nito. Napansin itong kanyang reaksyon at nagulat. Ngunit agad ding ngumiti. Akala mo ba dinala kita dito para magrenta ng kwarto at makipagtalik sa'yo? Hindi ba? Ang mukha niya ay medyo galit. Napabuntong hininga si Zephyr at napailing. Hindi kita dinala dito para magrenta ng kwarto at makipagtalik sa'yo. Bakit ko naman gagawin yun? Maaari naman gawin yun sa bahay. Bakit mo ko dinala dito sa suite? Hindi pa rin maniwala si Sarah na malinis ang intensyon ng lalaki sa kanya. Nag-isip sandali si Zephyr at napagtanto niya na tama nga ang may isip ng babae sa totoo niyang pakay dahil dinala niya si Sarah sa kwarto at mukhang nais niyang makipagtalik dito. Hindi siya nagalit kung hindi ngumiti at hinila ito papasok sa kwarto. Pumasok ka, tignan mo. Anong titingnan ko? May kaunting hindi magandang tono si Sarah at hinila siya ni Zephyr sa isang transparent na kwarto. May 3 floor-to-ceiling window sa loob ng kwarto. Ang malawak na tanawin ay ang parte ng kabundukang hindi makikita kung nasa baba lamang. Ang dagat na mukhang abot kamay. Ngunit may kalayuan, may maliit na siwang mula sa araw na humahalik sa malakristal na tubig, isang kamanghamanghang tanawin, lalo na sa gaya niyang nature lover. Nagulat siya at tumingin kay Zephyr ng walang muwang.
Dinala mo ko dito para makitang tanawing ito? Ano pa? May ngiti sa mga mata ni Zephyr habang nakatingin sa kanya. Medyo napahiya si Sarah. Akala niya nag-check-in ito sa kwarto upang ikama siya. Mas makikita mong magandang tanawin mula sa itaas. Kung naroon ka sa baba, kailangan mo pang tumakbo patungo sa dulo at ang view na lang sa bahagi. Gaya ng dagat ang makikita mo. Subalit kapag nandito ka sa itaas, makikita mong lahat. Nagtungo si Zephyr sa lababo at nagtimpla ng kape. Wala nang nasabi pa si Sarah. Naupo lang siya sa sofa at pinanood ang magandang tanawin sa banda ng dagat. Ang kumikislap na liwanag doon na nagmumula sa munting sikat ng araw ay talagang nakakamangha. Magkape ka, sabi ni Zephyr sa kanya. Habang papalapit, lumingon si Sarah at kinuhang offer ditong mainit na inumin. Siguro dahil sa ganda ng tanawin, hindi na niya masyadong naramdaman ang init ng kape. Madali niya yung naubos. Masarap sa pakiramdam ang hagod dito sa kanyang tiyan. Nang makita ni Zephyr na nakangiti si Sarah, hindi niya mapigilan titigan ito. Humaling siya sa magandang babae sa kanyang harapan. Matapos busugin ng mga mata ni Sarah sa mga tanawin sa labas, naramdaman niyang may mainit na mga matang nakatutok sa kanya. Ramdam niya ang pagkamagnet ng tinging iyon sa kanyang mukha. Nilingon niya si Zephyr. Huwag mo akong titigan ng ganyan, nailang ako. Napamaang naman si Zephyr. Sa sinabi niya, bakit naman? Hindi ko trip ang mga titig mo, parang hinuhubaran ako. Tugon niya. Pero gusto ko, tumabi si Zephyr kay Sarah, tinawakan ang mukha nito palingon sa kanya. Napakaganda mo kasi. Pinagmasdan ni Zephyr si Sarah. Ang mga mata niya ay talagang naakit sa babaeng kaharap. Ang mga hibla ng buhok nito ay nalaglag sa bandang noo. Kinabahan si Sarah. Lumayo ka. Bahagya niyang tinulak ang lalaki. Hinawakan naman itong kanyang mga kamay. Gusto ko lang namang titigan ka. Masama ba yun? Ang ma-appreciate kong iyong kagandahan ay nagbibigay sa akin ng mas labis na pagmamahal para sa'yo. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay. Hindi lang basta hinawakan ko, hindi pinisil pang mga daliri niya ng mahigpit. Nabigla siya at tumingin sa lalaki na parang nagtatanong. Sabi ni Dorina, dapat daw ang mga lalaki ay dominant. Dapat medyo malakas ang loob, sabi nito. Natahimik naman si Sarah sa sinabi ng lalaki. At talaga palang pinaniwalaan itong sinasabi ni Dorina kanina sa sasakyan. Kalokohan lang yun. Kalalaki mong tao, paniwalain ka. Nakasimangot niya sabi dito. Basta kalokohan lang yun. May konting katotohanan naman siguro. Tinas ni Zephyr ang kanyang mga labi at ang mata niya ay bumagsak sa mga labi ng babaeng kaharap. Sabay huminga ng malalim. Gusto ko ng pagmamasdan kita. Gusto ko nakikita kita palagi. Anong meron doon? Bakit naman yan ang gusto mong gawin? Hindi ito tumanggi habang hawak niyang baba nito. Gusto ko lang na pinagmamasdan kita. Nakangiti si Zephyr habang sinasabi yon. Ang mga ganda mukha, ang manipis mong labi, ang malalaki mong mga mata. Basta ang lahat sa'yo para sa akin ay perpekto. Nang marinig ito, kumunot ang kanyang noo at titig na titig sa mukha ni Zephyr. Na unti-unting bumababa sa kanyang mga labi, dumating ang dalawa nilang kasama. Sinabi ni Zephyr kay Rod na umakyat na lang sila sa floor na iyon at binilin sa resepsyong ituro kung nasaan sila. Kasama si Dorina. Eksaktong pagbukas ni Rod ng pintuan, malapit na sanang maglapat ang mga labi ng mga ito. Itinaas ni Rod ang kilay at ngumiti. Mukhang wrong timing kami ha. Parang nalimpungatan si Sarah at biglang tinulak si Zephyr palayo. Ang kanya namumulang mukha hindi may pinta. Nilapitan sila ni Dorina na may ngiti sa labi at mahinang nagtanong. Nagkaayos na ba kayo? Naisip niya na may pinagkagalitan ng dalawa. Kaninang umaga at malamang ngayon ay bati ng mga ito. Nararamdaman ni Sarah naghihintay ng sagot si Dorina at wala siyang balak na sagutin ito. Nais niyang ilihis ang usapan at ayaw niyang maging sila ang topic. Akala ko ba magkakarera pa kayo? Tapos na, halos 2 oras na. Uminom ito't na isang lagok na mainit na tsaa at masiglang ngumiti. Sa huli nanalo ako. Tumingin si Sarah kay Rod. Ngumiti si Rod habang may hawak na isang tasa ng mainit na tea. Nakangiti at bahagya pang itinaas ang kanyang tasa. Magaling pala talaga si Dorina. Ang bilis niyang tumakbo. Halos hindi ko na siya naabutan. Hindi man lang hiningal pagkatapos. Sinuwerte lang ako. Baka pinagbigyan nga lang ako ni Doc Lincoln. Mabilis din siya at talagang kahanga-hanga. Papuri ni Dorina sa kasamang doktor. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga sarili. Kung ano ang kanilang mga birthday at kung saan sila nag-aral. Nang pag-usapan ng pag-aaral sa ibang bansa, nasa parehong lungsod sila noon. Ngunit hindi pa sila nakikita dahil parehong nag-aaral sa parehong bansa, bumilis ang kanilang paglapit sa isa't isa at pareho na pa silang ng mga hilig. Nang magsimula sila mag-usap, hindi na sila tumigil. Ang dalawa'y parang matagal na magkakilala. Mabilis nilang nakuha ang loob ng isa't isa. Wala nang pagkakataon sina Sarah at Zephyr na makialam sa usapan ng mga ito.
at tahimik lang nilang pinakinggan ang usapan ng dalawa. Paminsan-minsan inaabutan ni Zephyr si Sarah ng tea. Tinatanggap naman niya yun. Kapag inabutan siya, iniinom niya at kapag hindi, nakatingin lang siya sa tanawin sa labas. Magkatabi sila ni Zephyr sa upuan habang hawak ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi niya na yun tinanggal kahit paminsan-minsang hinahalikan ng lalaki ang kanyang noo at buhok. Minsan ay binibigyan siya ito ng smack na halik sa labi at kapag tinignan niya ito ng masama, lalayo ito at magkukunwaring walang ginawa o pinatay mali siya. Hindi na malayan dumating ng gabi. Ang ilaw sa paligid ay nagniningning na parang mga bituin habang masayang nag-uusap si Rod at Dorina. Tinawagan nilang waiter para magdala ng hapunan at sinabi nilang nais nilang kumain dito sa loob. Inalis na ang tea set at nilapitan ni Zephyr si Sarah at tinanong, "Kakain sila dito? Ikaw, kakain ka ba dito?" Naisa na sumagot ni Sarah na tawagin siya ni Dorina. "Sarah, anong palagay mo? Dito na lang tayo kakain ngayong gabi? Mag-order ako ng hotpot at magsasama-sama tayo sa paligid ng kalan. Manunood tayo ng mga ilaw at balita ko may fireworks daw dito." "Okay, sige." Tugon ni Sarah habang patuloy na pinapanood ang iniiwan sa labas at sikat na araw na lunod na sa likod ng bundok. Tahimik na naupo si Zephyr sa tabi ni Sarah at pinagmamasdan ng paligid. Kaya pala gusto ng babae na ganitong scenery dahil napakagandang pagmasdan nito, lalo na sa gabi. Isang halikang binigay niya kay Sarah na ang tanging reaksyon nito ay tumingin sa gilid. Gulat na gulat si Sarah sa mabilis na halik na yon at hindi niya makuhang magalit dahil may mga kasama sila. Ibiniling niya ang ulo niya upang itago ang lihim na kilig na kanyang nadarama. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala na ng waiter ang hapunan. Tinawag sila ni Dorina. "Nandito ng hotpot, halina't kumain na kayo." Nagtipo ng apat at nagsalo-salo sa hotpot na nasa mesa. Siguro dahil gutom siya, magandang gana ni Sarah sa pagkain ngayong gabi. Kumain siya ng maraming karne at uminom ng 2 mangkok ng sabaw. Ngumiti si Dorina at binati siya. "Sarah, nagugutom ka ba?" Nagulat siya sandali saka ngumiti. Naglakad-lakad kamit nanood ng tanawin. Uminom ng afternoon tea, kaya gutom na talaga ako. Strange, bakit hindi ako makaramdam ng gutom? Hinaplos ni Dorina ang kanyang tiyan. Kumain si Rod at sumagot ng pabiro. "Siguro masyado kang masaya sa pakipag-usap sa akin kaya hindi ka nagugutom." Sumagot din ng pabirong babae. "Siguro nga, ang mukha mo kasi Dr. Lincoln ay nakakawalang gana." Ipinahiwatig niya hindi magandang itsura ni Rod. Natawang lahat sa birong ni Dorina. Sina Dorina at Rod ay parehong jolly, kaya kapag silang kasama, tsak na masaya ang paligid. Matapos ang hapunan, nagsimula silang maglaro ng darts sa suite. Napansin ni Sarah na tila marami silang mga aktibidad. "Miss Sandoval, ikaw naman ang tumira." Inabot ni Rod kay Dorina ang darts. Ngumiti si Dorina at sinabing, "Expert ako sa darts. Huwag kayong mag-alala, mamaya hindi ko na kayo papanalunin." "Huwag kang mag-alala, may espiritu pa rin ako ng kompetisyon." Nakangiting tugon ni Rod. Nakarelax si Dorina, tinaas ang kamay at tinapon ng dart. Tumama sa bullseye. Nagulat si Sarah at tuminalakpak ang palad. "Ate Dorina, ang dami mong talento." Ngumiti ito sa kanya. "Siyempre, dumaan ako sa matinding pagsasanay nung bata pa ako." Tumango-tango si Rod habang nakangiti na parang sinasabi na karapat-dapat talagang babaeng ito sa kanya. Nagtanong siya dito, "Mahigpit ba ang pamilya mo noong bata ka?" "Sinong mataas na pamilyang hindi mahigpit sa mga anak?" Sagot ni Dorina. Naisip din ito ni Rod. Lahat na may mga mataas na kalagayan sa lipunan ay pinalaki ng mga elite at dumaan sa matinding pagsasanay mula pagkabata. Tanging si Sarah lang ang tahimik, hindi masyadong mahigpit ang ama niya sa kanya. Marahil dahil maagang pumanaw ang kanyang ina. Kaya't si Roger ay nais na lumaki siyang masaya. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi masayang elite education, pero marami kang kailangang matutunan. Araw-araw ay nasa daan ka ng pagkatutot mabigat ang oras at mga gawain. Bagamat mahusay si Dorina sa dart, hindi siya nakatapat kay Rod. Pumasok ang lalaki sa bullseye ng maraming beses at tinatanggal ang dart na tinatapon ni Dorina sa gitna. Nagulat si Dorina at tinignan si Rod. "Dr. Lincoln, hindi ko akalain magaling ka pala." Ngumiti ito ng may pangbamalaki. "Wala namang simpleng bagay lang. Hindi mo pa nakikita si Zephyr na maglaro ng dart. Siyang pinakamagaling." Lahat ng mata ay napatingin kay Zephyr. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw. Ang manggas ng kanyang shirt ay bahagyang itinaas. May malamig, eleganteng mukha at malupit na aura siya na mahirap nang hindi mapansin. Perpektong inukit ng mga magulang at si Sarah lang ang nakakapagpalambot sa matigas na aurang yon. Niyaya ni Rod na maglaro si Zephyr. "Tara maglaro para makita naman nilang moves mo." Lumapit si Zephyr at kumuha ng isang dart. "Sinong mauuna?" "Siyempre ako."
Inihagis ni Rod ang mga dart at bawat isa sa tumama sa bullseye. Bumaling siya sinabing, may pagmamalaki. Paano ba yan par? Matapos ang matagal-tagal na natin itong ginagawa. Gumaling na ba ako ha? Matatalo na ba kita? Hindi masaya, sumulyap to sa kanyang mayabang na muka. Bahagyang inikot ng labit inihagis sa mga dart na hawak. Bawat beses na inihagis nito ang dart, tinatamaan itong isa sa mga dart niya. Sa huli, lahat ng 5 dart ay nahulog at lahat ng 5 dart ay tumama sa mga lugar kung saan tumama ang kanyang dart. Ang galing niyo pala, Mr. De Vera. Pumapalakpak si Dorina habang tuwang-tuwang nakatingin kay Zephyr. Napabuntong hininga si Rod at nagsabi na may panghihinayang. Zephyr, gusto ko rin ng konting dangal. Narito ang babaeng pinapangarap ko. Hindi mo man lang ako pinagbigyan. Nakanguso siya habang sinasabi yon. Mas mahalaga ang espiritu ng kompetisyon. Pangalawa lang ang pagkakaibigan. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Saka ikaw lang ba may pinagpa-impresan dito? Nandito din ang babaeng pinakamamahal ko. Huwag na tayong maglaro. Mag-inom na lang tayo. Nakita ni Rod na wala siyang pagkakataong manalo kay Zephyr. Kaya nawalan siya ng gana at hinila ito pabalik sa mesa para uminom ng sake. Sumama si Zephyr kay Rod. Tahimik lang siya, ngunit masaya siya. Talaga namang kahanga-hanga si Mr. De Vera. Puri ni Dorina kay Zephyr habang nakatingin siya kay Sarah. Natatawa siya sa itsura ni Rod. Natalo siya nito kanina sa karera, tapos ngayon, natalo naman ito ni Zephyr sa dart. Ang mukha nito ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Tahimik lang na tinignan ni Sarah ang lalaki. Subalit ang paghanga sa kanyang mga matay hindi maitago. Nakatingin ito sa kanya na parang sinasabing, nakita mo ba yon? Ang galing ko hindi ba? Noon, bihira siyang makita ang mga kaibigan ni Zephyr, kaya hindi niya alam kung anong klase ito bilang isang pribadong tao. At napapansin niya na sa tuwing nakikita ang mga ito, nare-relax si Zephyr at nakikinig siya sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman tinatawag ito minsan ni Rod ng boss kapag sila-sila lang dahil palagay ang loob ng mga ito sa lalaki. Mrs. De Vera, alam mo ba kung paano kami naging magkaibigan ni boss? Unang salita ni Rod, bagamat magkakilala ang dalawang pamilya namin, matagal na kaming hindi magkasundo simula pa nung bata kami. Hindi kami magkaibigan. Tuwing magkasama kami, palagi kaming nagtatalo. Nang ako ay 12 taong gulang, pumanaw ang lola ko. Nagtago ako sa likod ng hardin at umiiyak na mag-isa. Si Zephyr ang unang nakahanap sa akin at nagpatahan sa akin. Sinabing ang lola ko'y pumunta na sa isang mainit na lugar at patuloy pa rin siyang nagmamasid sa akin mula sa langit. Sa sandaling yun naramdaman ko na hindi ko iniisip na ang isang taong malamig ang puso't walang awa, tulad ng lalaki niyan ay may ganitong malambot na bahagi. Nagtapos si magsalita si Rod, sinulyapan niya si Zephyr. Uminom to ng alak at may bahagyang ngiti sa mga labi. Sinabi pa niya, siguro dahil sa maagang pagkamatay ng tatay niya, naging mas mature at mahinahon siya kaysa sa mga kaedad niya na mula pagkabata. Kapag humaharap sa buhay at kamatayan, alam din niyang mag-comfort sa mga tao. Sa madaling salita, hinahangaan ko siya talaga at mula noon, naging magkaibigan kami. Habang naglilita niya si Rod, si Sarah ay nakikinig lang sa tabi. Hindi niya alam kung anong ire-react sa sinabi nito. Mabait talagang ama ni Zephyr, ngunit ang aksidente noong taon na yon ang nagdulot ng ganito kapira-pirasong katapusan. Ang pagkabagabag sa puso ni Sarah ay ayon ng pinag-uugatan. Takot siya, natatakot na sumugal dahil kailangang pagbayaran niya ang kasalanan ng kanyang ama. Kaya ang nais niya, siya na lang ang magsisisi para dito habang buhay. Noong pauwi na sila, si Zephyr ay medyo lasing na, nakasandal ito sa kabilang gilid at nakapikit. Siya naman ay nakatingin lang sa bintana na parang nanonood ng tanawin. Ngunit ang totoo ay siya lang ang nakakaalam na mula sa salamin ng sasakyan, ang refleksyon ni Zephyr ang kanyang tinitignan. Nakakunot ang noon ito na parang may iniisip o naalalang hindi maganda. Kung noon ito nangyari, hindi niya ay mababalisa. Kapag katabi ito, marahil ay pinahiga na niya ito sa kanyang kandungan at inalagaan. Ngunit ngayon, hindi na yan maaring mangyari. Kailangan niyang ingatan ng kanyang puso't gawa-gawin itong bato. Wala siyang karapatang lumigaya kapiling ang lalaking ito. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung hindi sila maaring magsama, sinong makakasama niya sa hinaharap, makakaya niya kayang tanggapin ng lalaki may kakaibang kaisipang sa kama. Habang siya'y malayong isip, biglang hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at pinagbuklod ang kanilang mga daliri. Nagulat siya at tinitigan ang kanyang kamay. Ang mahabang daliri nito ay nakapalibot sa kanyang payat na kamay. Tila napaka-intimate ng eksenang yon.
Ngunit alam niyang hindi siya dapat magpalubog sa ganitong sitwasyon. Napaluhod ang kanyang mga mata at handa na sanang hilahin ang kamay mula kay Zephyr na marinig niyang sinabi nito. Manatili ka na muna sa aking tabi. Tumingin si Sarah sa kanya. Sa dim ng ilaw, mahigpit na hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at ang tinig nito ay mabigat. Masakit ang ulo ko. Huwag mong bitawan ang kamay ko. Parang nawala siya sa sarili. Ang kanyang puso'y tila ba? Nawala siya sa sarili at nag-uunahan ng tibok sa puso. Kumakabog yun. Sasandal na sana siya sa balikat nito upang pagbigyan ng nais ng lalaki. Biglang isang matinding liwanag ang kumidlat sa kanyang mga mata, kasunod ng mabilis na tunog ng mga busina. Bumalik si Sarah sa kanyang katinuan. Tumaas ang kanyang mata at nakita ang isang sasakyan na wala ng kontrol at mabilis na tumatakbo patungo sa kanila na parang nangingisay ang busina. Bagyang pumikit siya sa takot. Naisip niya, sigurado ako mamamatay na ako ngayon, hindi ba? Katapusan ko na ito. Ang puso niya ay parang naipit na sa kanyang lalamunan. Ipinikit niyang mga mata at pagkatapos ay naramdaman niyang parang niyayakap siya ng isang mainit na yakap. Nagulat siya, binuksan ang mga mata at nakitang pinalaking mukha ni Zephyr na malapit na sa kanya. Sa kritikal na sandali, pinili nitong protektahan siya ng walang pag-alinlangan at pagkatapos ay nabangga ang kanilang sasakyan na maliit na kotse tinapon sila palayo. Ang huling naalala niya ay matalim na tunog ng preno at ang dugo ang mukha ni Zephyr. Nagkaroon siya ng panaginip, sa panaginip niya si Zephyr ay nakahandusay sa lupa na may dugong dumadali mula sa kanyang ulo. Ang kanyang kaluluwa ay maangat mula sa katawan, ngunit nagsabi sa kanya ng paalam at saka ito tuluyang umalis. Nais niya na tawagin ito, ngunit napansin niyang hindi siya makakapaglabas ng kahit na anong tunog. Para siyang nakulong sa loob ng isang bote ng salamin. Hinampas niya ang bintana ng desperado, ngunit wala siyang magagawang tunog. Sumigaw na siya sa lalaki at ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos bigla siyang nagising. Bigla siyang naupo mula sa kama sa ospital at nang makitang puting paligid, hindi niya maiwasang maalala ang mga eksena sa panaginip. Zephyr! Zephyr! Sigaw niya at nahulog siya mula sa kama. Kakapasok pa lang ng nurse nang makita nitong nahulog siya mula sa kama. Agad siyang nilapitan upang tulungan siyang tumayo. Miss Loizaga, bakit ka nahulog? Tumingin siya na may pangapulang mga mata. Nasaan ang asawa ko? Anong asawa? Nangunot ang noon nito habang nakatingin sa kanya. Yun, naisip niyang aksidenteng nangyari kanina at pinilit na nakalmahin ang magulo niyang isipan bago sinabi. Nagkaroon kami ng aksidente sa sasakyan kanina. Nasaan po na yung lalaking kasama ko? Yung lalaking yon, yung gwapo ba? O yun nga, yung matangkad. Oo, may matangos na ilong at malaking kamay. Siya nga, magandang katawan at may manipis na labi. Oo, siya nga yun. Nakapag-sports na damit. Hoy, putang ina mo, huwag mo kong ginagalit sa mga katanungan mo at baka ikaw ang saksakan ko ng IV. Nasaan siya? Hysterical niyang tanong. Nasa operating room, ma'am. Nagulat ang nurse ng murahin niya. Operating room? Nang marinig ito't namutla ang mukha niya katatapos niya lang na managinip sa kaluluwa ni Zephyr at umalis mula sa katawan nito yung nagsabi ng paalam sa kanya. Baka may mangyaring masama. Miss Nurse, pakidala ako sa operating room. Nakalimutan na niyang naramdamang inis sa atribidang nurse na ito at nagpasama na ito sa operating room. Habang pupunta siya doon, magulong kanyang isip, natatakot na baka may mangyaring masama kay Zephyr. Pagdating nila sa pinto ng operating room, nakabukas ng ilaw. Si Mr. Jack ay naghihintay doon at may bilog na puting bendahe sa kanyang ulo at seryosong mukha. Mr. Jack, kamusta si Zephyr? Tinignan ng kanyang boses at tanong sa lalaki. Sumagot ito't malalim na boses. Ngayong gabi, isang Porsche ang nagmaneho ng lasing, nawala ng kontrol sa traffic light at nabangga ang kotse natin. Wala akong maalalang sugat, konting tama lang sa ulo. Pero ang asawa niyo ay malubhang nasugatan habang pinoprotektahan kayo. Si Dr. Rod ang kasalukuyang nag-opera sa kanya sa operating room. Nang marinig ng malubha ang kalagayan ni Zephyr, halos mawala na lakas si Sarah at nalambot ang kanyang tuhod. Ayaw niya may masamang mangyari kay Zephyr. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Rod mula sa operating room. Tinawag siya ni Mr. Jack. Dr. Rod, na makarinig ng bahagyang nakahinga si Sarah at naglakad kay Rod. Dr. Rod, kamusta si Zephyr? Maayos naman ang operasyon, hindi ba? Okay na siya, no? Ano, hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin. Tinignan siya ni Dr. Rod, inalis nitong mask at malungkot siyang tumingin, saka ito umiling. Nang magundong ang puso niya, namutla ang kanyang mukha at nag-alalang nagtanong, ano ibig sabihin ng pag-alinlangan mo? Siya hindi ba magandang kalagayan o halos garalgal ng kanyang tinig? I'm sorry, Miss De Vera. Napatungo ng malungkot na mukha ni Dr. Rod.